Pisces, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong monthly reading for June 2025. So this is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus para sa iba pang mensahe. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. So let's see Pisces, anong meron? Anong parating ngayong June 2025 for you? Uy, collaboration, Aquarius energy. You also have Sagittarius, which is expansion. Wow, ang ganda nito, Pisces. And then 11th house community. Uy. So you will go out of your way to make new friends. Kukonect ka sa mas maraming community. Oo. Mas ano ka ngayon? Outgoing. Aquarius energy is collaborating with others. Maaring meron kang project, trabaho na may mga kasama ka to create a project together, or kung ano pang mga naiisip nyo na pwede nyong gawin. Can be for a business, for your job, for your career, or sa school. Meron din ditong expansion, no, ng knowledge mo. So pwedeng mag-aaral ka, or alam mo yung parang mag-share kayo ng mga knowledge ninyo sa isa't isa. Magiging parte ka ng isang komunidad na meron kayong pare-parehong interest na nag-share kayo ng kaalaman nyo. Maari ring iba sa inyo may mga travel opportunities ngayong June na kung saan magta-travel ka with your friends, with a community, or yung mga di ba may mga ganong travel na parang pooling, yung may kasama ka, ganon. And you will meet new connections, new friends. So, magpapalawa ka ng iyong network. Your network is your net worth. Let's see what else, Pisces. Okay, you have the 7 of Cups. Overwhelming yung feelings mo or experiences mo ngayong June. So, make sure na alam mo rin kung paano mag-ground ng sarili mo, no? When we say grounding, it's like doing things para makapag-release ng negative energies or release ng stress. Yung iba sa inyo mahilig kayong magbasa or mag-journal. That will really help you. Merong yung iba sa inyo maaring you are dealing with someone na yung parang ang hirap niyang ispelengin or ang hirap niya maintindihan kasi pwedeng you are dealing with someone na nagsisend ng mixed signals or mixed emotions sa'yo na kaya ka nako-confuse. Maaring akala mo this person ay may interest sa'yo pero maya-maya hindi mo na siya makausap, or tapos maya-maya andyan na naman siya. So, make sure na naiintindihan mo yung totoo talaga niyang intention sa'yo. You have the Elder of Swords, yes. So, I feel like, magiging, baga, iko-control mo yung sarili mo. Iko-control mo yung emotions mo, yung mga bagay na ine-express mo, sinasabi mo sa ibang tao. Lalo na kung ito ay related sa relationships, yung mga feelings mo, no? Para hindi ka rin naman ma-misunderstood. You are also going to tap into your skills, knowledge. Marami kang mga abilidad na iniisip mo kung paano mo paano mo i-explore. So, maaring you are realizing ano pa yung mga bagay na kaya mong gawin, yung mga kaya mo pang i-improve at i-develop sa sarili mo. Some of you are learning yung mga manifestation techniques, kung paano nyo mas mamamanifest yung mga goals and dreams ninyo ngayong June. You have the Ace of Wands, so this is a new beginning. May bagong simula. This is very exciting kasi talagang
ano siya, maaring ito ay passion mo, ito talaga yung gusto mong gawin. Pero syempre nagsisimula pa lang to. Kaya kailangan dito consistent ka. 'Di ba? You have to be consistent para makita mo talaga yung resulta na gusto mo. For example, gusto mong mag-lose ng weight, no? Gusto mong magkaroon ng maging healthy and fit. So, you have to be consistent kasi yung iba sa day 1 lang. Alagyan nila, day 1, exercising, day 2, hanggang day 3, tapos hindi na sila naging consistent. So, syempre, paano mo makikita yung resulta nun kung hindi mo talaga pagpupursigihan. Yes, you have the 4 of Wands. So, merong magandang resulta yung mga efforts mo, Pisces. If talagang determinado ka, ano man tong sisimulan mo, eventually, this will bring stability. Can be sa stability sa career mo, sa business mo, or strength, lakas mo. Lalo na kung this is related to your physical activities. If you're someone na mahilig mag-jogging, mag-exercise. Yung iba naman, merong kayong, maaring may bibilhin kayong bagong lupa or bahay. Merong construction ng bagong bahay or renovation. Spark of curiosity, I think this is related dun sa mga gusto mong pag-aralan, no? This can be sa spirituality or anything that interests you. You have to make that decision. Maaring ito yung pinag-iisipan mo ngayon dahil nalilito ka. Minsan kasi pag marami tayong options, maraming pagpipilian, mas nakakalito. So, piliin mo kung saan ka mas nagre-resonate. You are moving on, Pisces. Tama talaga na merong new endeavor, oh. You have a new direction. So, some of you, pwedeng maglilipat rin ng bahay. Yan yung new beginnings for you, or lilipat ng trabaho, or meron kang sisimulang bagong venture. Wow! So, may soulmate energy rito. Some of you, papasok kayo sa isang relationship, or yung tipong magsa-start ka na makipag-date or to get to know someone. Pwedeng makikilala mo to sa mga activities or events na sasalihan mo, lalo na sa isang community or isang grupo. Wheel of Karma, this is your destiny. So, maaaring magkakaroon ng divine intervention. Divine intervention. So, ibig sabihin nito, yung kung saan ka talaga, where you are headed, ikaw ay dadalhin doon sa landas na dapat mong tahakin yung iyong life's purpose. Ito yung mga bagay na hindi mo na rin talaga kontrolado. Although, kailangan mo rin talagang mag-initiate, mag-take ng action. Kumbaga parang, syempre, kung meron kang gustong puntahan, let's say may sasakyan ka, or kahit wala kang sasakyan, hindi mo naman mapupuntahan yon kung hindi ka maglalakad, hindi ka magte-take ng step, hindi mo isa-start yung car mo. So, manggagaling sa'yo yung initiative, okay? And once you make that action, you take that action, ayun na, magtutuloy-tuloy na yan. Dadalhin ka na dun sa iyong path na talagang para sa'yo. Let's see what else for Pisces ngayong June. Great happiness. Merong happiness, I think, sa mga experiences mo ngayong June. Lalo na if mas marami kang friends or mas marami kang experiences, places na na-explore. Wow, yung iba sa inyo, maaring relationship rin tong pagkukunan or panggagalingan ng happiness ninyo. Okay, ang daming ang daming tumalon. Let's shuffle again. Okay. Good advice from a wise person. So, maaring meron kang part ng collaboration din to siguro, no? You will talk to someone na meron ng great experience sa bagay na gusto mong subukan. For example, gusto mong mag-try na mag-invest sa stock market. O syempre, kailangan magkonsulta ka sa isang tao na may alam rin doon para
at least may advice na maibibigay sa'yo. And then, Camel, persevere and you will overcome problems. O, diba? Lahat ng problema, challenges, malalagpasan mo kung talagang pupursige ka sa buhay. Come together, we need each other. Oh, this makes sense. Kasi nga, more on fellowship, friendship, yung energy ninyo ngayong June. Where have you been separating yourself from or pushing against others and the world? So, I think you will create your own community, yung iyong mga soulmate talaga, or soul family. You will meet your soul family, or the people na talagang meron kayong parehong interest. Ayan. So, that is your reading, Pisces. Thank you so much. See you again.